Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita naman po tayo mula sa GMA Regional TV. At tuloy-tuloy po ang canvassing ng mga boto sa Pangasinan na may mahigit 2 milyong botante at ika-4 na vote-rich country o province sa buong bansa. At update po tayo sa sitwasyon doon mula naman kay Chris Zuniga. Chris? Connie, pasado alas 8 nga ng umaga nang mag-reconvene ang Provincial Board of Canvassers dito sa Kapitolyo ng Pangasinan at sa ngayon nga ay nakumpleto na yung 100% transmission ng electronic results at nagsisimula na ngayon yung proklamasyon sa ilang mga nanalong provincial officials pati na rin ang district representatives ng lalawigan. 48 towns and municipalities ang nakapagsumiti na ng kanilang resulta. Naantala yan, Connie, dahil sa paliwanag ng COMELEC na apektuhan ng transmission ng mga resulta kagabi dahil sa malakas na buhos ng ulan sa Pangasinan. Isang polling precinct sa mountainous area ng Mabini, Pangasinan ang hindi agad nakapag-transmit dahil walang signal. Kinailangan pa nilang dalhin ang ACM sa Municipal Board of Canvassers para doon mag-transmit. At sa partial and unofficial result nga ng COMELEC kanina bago tayo pumasok, sa pagkagobernador, nakakuha si re-electionist Governor Ramon Gico III ng 873,016 votes laban kay former Governor Amado Espino III na may 777,609 votes. Base naman sa bilang ng mga bumoto ayon sa Provincial COMELEC, nasa 86% na abot sa 2.1 million registered voters ang bumoto sa lalawigan ngayong eleksyon 2025. Sa report naman ng Pangasinan Police Provincial Office, walang naitalang major incident sa araw ng eleksyon at naging generally peaceful ang naging sitwasyon sa probinsya. Sa ngayon, target ng COMELEC na maiproklama ang mga nanalong provincial officials dito sa lalawigan maging ang mga district representatives ngayong araw.